Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa viral matapos gumawa ng kakaibang tunog. Space jellyfish na namataan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, viral. Estudyante na biglang niyakap ang kanyang guro sa moving up ceremony, kinaantigan ng netizens. Pagkasira at vandalism sa isang heritage site sa Laguna, iniimbestigahan. Panibagong species ng reptile na nabuhay 200 at 30 milyong taon na ang nakakaraan na diskubre sa Brazil. At Taylor Swift, humakot ng 8 nominasyon sa American Music Awards. BTS, Blackpink, nominado rin. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, viral ang isang pusa na ito matapos lumikha ng kakaibang tunog. Imbes kasi na karaniwang meow, kuku ang lumabas na huni nito. Hindi tuloy maiwasan ng netizens na mapatanong kung isa ba itong pusa o manok. Sama-sama tayong maaliw kay Kevin sa trending report ni Mili Borja. Isang 3 taong gulang na pusang si Kevin ang naging viral sensation ngayon matapos kumalat ang video ng kanyang kakaibang tunog, imbis na normal na meow, ay parang koko o huni ng manok ang lumalabas. Nakuha ang video matapos maiuwi si Kevin mula sa veterinary clinic kung saan siya ay kinapon at nabigyan ng taon ng bakuna. Ayon sa kanyang may-ari, tahimik na pusa si Kevin, ngunit naging mas vocal ito matapos ang procedure. Sa halip na ordinaryong meow, sunod-sunod na tila tunog manok ang kanyang inilabas habang pilit nakikipag-communicate. Nilinaw rin ng may-ari na kagagaling lamang ni Kevin sa veterinaryo, taliwas sa mungkahi ng ilang netizens na ipasuri siya. Ipinaliwanag nito na hilo, gutom at litong-lito pa ang pusa dahil sa 5 oras na pagbabawal kumain matapos ang operasyon. Dahil hindi nito maintindihan kung bakit hindi siya pinapakain agad, naupo umano si Kevin at nagreklamo sa tanging paraang alam niya. Ang naturang video na in-upload sa Instagram account ng 7 pusa ay umabot na sa mahigit 2.1 million views, may 12,300 likes at 67,000 reactions. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sa ating next trending story, space jellyfish, katotohanan o kuro-kuro. Tila mapapakanta ka na lang ng NASA ni Ariana Grande sa viral video na ito. Dahil imbis na sa dagat, isang nagmistulang jellyfish ang namataan sa langit. Kung ano nga ba o sino ang nasa likod ng pangyayaring ito, tutukan sa report na ito. Ika nga nila, the world is full of wonders. Kaya naman hindi na nakakagulat kung ikaw ay makakasaksi ng bagay na tila supernatural. Gaya na lamang sa viral video na ito, nakuha ng netizen na si Ley Toquero kung saan tila may nagniningning na umunong namataan sa kadiliman ng langit. Isang jellyfish. Ang ganda. Ano yan? Uy, umiilaw. Kabilis. Ganyan talaga. Binubuksan lang niya yung langit. Batay sa mga ulat, nasilayan nito sa iba't ibang parte ng Luzon tulad sa Tarlac, Pangasinan at Bicol sa pagitan ng alas 7 at alas 8 ng gabi noong April 11. Pero ayon sa Philippine Space Agency, ang tinaguriang space jellyfish ay hindi masasabing mahiwaga o supernatural. Sa halip,
Posibleng ito lamang ay isang sighting ng Geelong 3 rocket launch na dumaan sa West Philippine Sea. Paliwanag ng meteorologist na si Mike Padua, nagmula ito sa Haiyang Space Center, isang commercial solid propellant carrier rocket sa China. Ang rocket ay bahagi ng misyon ng China National Space Administration para sa paglulunsad ng mga satellite. Dagdag pa nito, posibleng napagkamalan nitong kakaibang nilalang dahil sa halos 100,000 feet na taas nito na sinabayan pa ng liwanag mula sa araw, dahilan para tila magkaroon ng kakaibang hugis at liwanag ang usok nito na epekto naman ng reaksyon dito ng atmosphere. Nito lamang April 13, nagliwanag din ang kalangitan sa Amerika kasunod ng kahalintulad na rocket launch na inilunsad naman ng SpaceX sa Florida. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next, viral story na antig ang maraming netizen sa isang grade 10 student na ito dahil sa kanyang ginawa sa kanilang moving up ceremony. Sa pag-akyat kasi nito ng entablado, bigla nitong niyakap ang isang guro na nagpagulat at kumurot sa puso ng marami. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Maraming netizens ang naantig sa isang estudyante at guro na ito sa araw mismo ng moving up ceremony sa isang public school sa Pampanga. Sa kalagitnaan kasi ng pagsampa at paglalakad sa stage ng naturang estudyante kasama ang kanyang guardian ay bigla na lang itong yumakap sa isang guro. Kita sa video na hindi inasahan ng guro ang gesture na ito ng kanyang estudyante. Kwento ng guro na si Teacher Yo Malyari, hindi niya inasahan na yayakapin siya ng kanyang estudyante sa grade 10. Siya rin daw ang MAPE teacher ng naturang estudyante at kung ilalarawan niya ito, tahimik daw at wala sa personality nito ang pagiging expressive, kaya siya nasorpresa. Matalino raw ang estudyante niyang yon at may award pa nga na with honors sa kanilang moving up. Dahil dito, maraming netizens ang tila kinurot ang puso dahil sa tagpong yan. Ayon sa ilan, tila sa gurong iyon niya raw naramdaman na may naniniwala sa kanya at paraan lang niya ito ng pagpapasalamat. Ani pa ng ilan, dito raw malalaman na hindi nabigo at nagtagumpay si Teacher Yo sa pagiging guro at pakikitungo sa kanyang mga estudyante. Kaya naman marami rin ang humanga kay Teacher Yo. Isa rin sa nagkomento sa ipinost na viral video ng guro ay ang mismong mag-aaral na yumakap sa kanya at sinabi na kung gaano kabuti at amazing na guro ang kanyang advisor. Sa ngayon, mayroon ng higit 3 milyong views ang viral video na yan sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, nagsasagawa na ng investigasyon ng Tourism Office ng San Pablo City sa Laguna dahil sa pagkasira at vandalismo sa heritage landmark na Hagdang Bato. Ang naturang istruktura ay nabuo noong panahon pa ng mga Amerikano, kaya naman labis na kinondena ang pagsira rito, lalo't ito ay ipinagbabawal sa ating batas. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Iniimbestigahan na ng City Tourism Office sa San Pablo City, Laguna ang nangyaring paninira at vandalismo sa Hagdang Bato na isang heritage landmark sa naturang lungsod. Nakaraang linggo ng kumilos ng Tourism Office kung saan natagpuan ang ilang gibang bahagi ng landmark, gayon din ang ilang sira sa hagdan at mayroon pang nilagyan ng vandalismo. Itinayo ang natural landmark noon pa 1915 o panahon pa ng mga Amerikano, kung kaya saksi raw ito sa malagang bahagi ng kasaysayan ng lugar. Ito rin ay protektado sa ilalim ng Republic Act No. 10066 o ang National Cultural Heritage Act, kung saan ipinagbabawal ang namang hindi otorisadong paninira o pagbabago sa isang heritage site na may 50 taon na tigit pa na edad. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnay ng Tourism Office sa mga concerned agency para sa pagganap ng pananagutan sa posibleng nasa likod nito. Idinudulog na rin ang kanila maisasagawang hakbang para sa muling pagsasaayos ng naturang historical landmark. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balita naman mula sa ibang bansa. Hindi siya kilalang hayop at hindi rin isang dinosaur. Ngunit ngayon lang ito nadiskubre matapos ang halos 230 milyong taon. Natagpuan kasi sa Brazil ang fossil ng isang bagong tuklas na uri ng reptile. Kung ano yan, alamin sa report ni James Galange.
Nadiskubre ng mga researcher mula Federal University of Santa Maria sa Brazil ang panibagong species ng reptile na nabuhay 230 bilyong taon nang nakaraan o ang Triassic period. Ito ay ang Venturaptor gasney na mayroong bird-like beak tulad ng sa mga parrot at claw-like claws naman para ihanay sa iba pang mga nadiskubreng rhinoceros species sa Brazil. Natagpuan ito sa isang fossil site sa southern state ng Rio Grande do Sul kung saan din nadiskubre ang iba pang mga prehistoric fossil fuels na mga nakalipas na taon. Kabilang na dyan ang Herrerasauridae dinosaur at Condawax paraicensis na nadiskubre noong 2024. Samantala, ang pagtuklas naman ng mga ito ay ginagamit bilang ebidensya ng mga researcher para alamin ang buhay ng mga living creature noong piniwalang isa pa ang landmass ng mundo o ang tinatawag na Pangea. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, nilabas ng listahan ng mga nominado sa taunang American Music Awards. And as usual, humakot na naman ng nominasyon si pop superstar Taylor Swift. Kung sino-sino pa ang ibang nominado, alamin sa report ni Showbiz Angel. Hakot nomination na naman si pop superstar Taylor Swift sa American Music Awards. Ang award-winning singer-songwriter nominado sa 8 kategorya. Kabilang na riyan ang Album of the Year para sa The Life of a Showgirl, Song of the Year para sa The Fate of Ophelia, gayon din bilang Best of Female Pop Artist at ang highly coveted Artist of the Year title, kung saan kalaban nito sina Bud Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, gayon sina Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter at BTS. And speaking of Bangtan Boys, ang South Korean boy group, susubukan ding masungkit ang titulong Song of the Summer para sa Swim na lead track ng kanilang brand new album na Arirang. Habang nominado rin sila bilang Best Male K-pop Artist, katapat naman ang ATEEZ, ENHYPEN, Stray Kids at Tomorrow by Together. At kung female K-pop artist naman ang pag-uusapan, nominado riyan ang Blackpink, aespa, ILIT, LE SSERAFIM at TWICE. Bukas na ang botohan sa official website ng AMAs habang makikilala ang mga magwawaging artists sa May 25 sa Las Vegas. Para sa DZRH TV, ito po ni Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.